Mahigit 1 milyon ang Pilipinong seafarers na may valid identity document. Pero mahigit 800 lang sa mga yan ang qualified o may skills para makapagtrabaho abroad. Ayon po sa Maritime Industry Authority. Kaya marami anilang excess na mga seafarers sa bansa. At yan ang unang balita ni JP Soriano. Matiyagang pumila ang mga seafarer, tirik man ng araw o umuulan ng malakas. Basa na kami! Ang kanilang pakay makakuha ng trabaho sa job fair ng Maritime Industry Authority o Marina sa Day of the Seafarer. Kabilang sa mga nais sumampa ng barko para makipagsapalaran sa ibang bansa, si Andre. Kung sakaling pala rin, tatanggapin daw niyang iwan muna ang kanyang pamilya sa Pilipinas para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Mas mahirap po dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa po. Ang iba pang aplikante, ilang beses nang nag-a-apply sa mga cruise ship pero hindi pa rin daw natatanggap. Mahirap pa, pero kung may tiyaga ka, magbubunga din to. Ayon sa Marina, mahigit 1.2 million na ang mga Pilipinong seafarers na may valid identity document. Sa mga ito, mahigit 876,000 lamang ang qualified o may skills para makapagtrabaho abroad. Nadaragdagan pa ang kanilang bilang kada taon ng mga bagong graduate. The deployment is less than 600. So marami talagang excess, no? Kung titingnan natin. So that's why siguro hindi na i-employ yung iba. Ang in-demand talaga and may projection of shortage would be the officers. So doon sa areang yon kami tumututok. Ile-level up rin daw ng Marina ang pag-aaral ng mga Filipino seafarers para mas maging bihasa sa makabagong teknolohiya at paraan ng pagpapatakbo ng barko at para mas mapadali ang pagproseso ng mga dokumento. Nilagdaan ng Department of Foreign Affairs at Marina ang kasunduan para pag-ugnayin ang i-apostilled system at online certification authentication and verification ng Marina. With the DFAE apostille, then you have a very secure document which can be used and accepted overseas. So malaking bagay po sa ating mga seafarers who are hired by many global shipping companies. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.